Other bar officials present, and I would like to make special mention of the members of the Parliament. MP Susana Salvador Aniati, my favorite peace teacher. Thank you. It's a delight to see you, ma'am, because peace is a very important topic today. MP Rasul Ismail, raise up Rasul. MP Ibrahim Ali, thank you, MP. Deputy Minister Vidal Abbas. And of course, representative of MP John Disiman Ramos, Ms. Sandra Blanc. I am seeing a lot of important personalities. Ngayon pa lang, humingi ako ng pumanin kung hindi ko mababasa lahat. But kung sino yung makikita ko, ay babanggitin ko. But of course, walang katapusan pasasalamat sa mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod na ginagampanan ang kanilang trabaho sa gitna ng lahat ng mga politikang nangyayari ngayon. Acting Vice Mayor at number 1 City Councilor Lorante Pobre Formeto. Councilor Yensuri Eliboy Timbang. Councilor Dr. Danda Enwanday. Councilor Artina J. David. And the leader ng mga barangay president, Councilor Kagay Sulaiman Agtong. Representative of the IPs, the Honorable Abubakar Kampong. Marami pong salamat sa inyo. At least hindi tayo na zero. To Deputy Mayor Sanji Abdullah Agam, Bawel Panalan, and Sisong Pinju Eke, my little brother, Deputy Mayor Tam Kalinasan, and a one-star advisor, Fiscal Maria Masura. Maraming po salamat. Our partners for the security sector is regional RD provider to Colonel Joneta of the Philippine Marines, LTU, Colonel Manalang of the CPNP, my good friend, fellow Cagayanon, RD Noel Torres, Aplaza, to be the Regional Director, Cesario Castro, members of the board of the Metro Cotabato Water District headed by Tato Bong Sinswan. At palagpakan natin na malakas ang mga miyembro ng Liga ng mga Barangay. Maraming salamat sa iyo. I should not forget my beloved Happy. Boma Arumpak Matamalaw, my lovely wife, and my children, Alain Matamalaw, Ahan, and Angel Isaga. They do not know you. Lagi sila behind the scenes. Hindi niya masyadong makikita. And my two lovely daughters, Shara and my Queen. And my sister-in-law, Barangay Chairwoman, Almeda Arumpak of Barangay Rosary Hansman. We will go on as planned. By the way, masasalamat sa mga kapwa ko manggagawa sa City Government of Cotabato, both at the Legislative and Executive Department. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Dahil sa gitna ng mga
hindi masyado magandang pangyayari, napakalaki na naging accomplishment natin sa Cotabato City. At dahil yan, sa inyong tulong, sa inyong mayor, para sa lahat. Baka mabitawan yung madagdagan yung... Ito na po ang ating ikalawang soka. Dito, wag lang Isa na lang po ang natitira. Isa na lang po ang natitira para sa ating unang termino. Halos 2 taon na lumipas nang ako ay mapag-utusan at hikayatin ng United Bangsamoro Justice Party na tumakbo bilang mayor ng lungsod ng Cotabato. Sabi nila, alam natin na ang problema ng lungsod ay hindi malulutas sa isang iglap, sa isang taon, o kahit sa loob ng 3 taong termino ng isang alkalde. Ngunit magsimula ka lang, gawin ang mahusay ang iyong trabaho at hindi ka namin pababayaan. Isang pangako na tinupad ng ating mga leader sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Una, alam ko na po ang mga hamon na kakaharapin ko. Mula sa pagiging konsehal ng 3 termino hanggang sa pagiging mayor o kahit magkatapos kong bumaba sa pwesto, pero sana sa 2031 pa. Alam ko hindi magiging madali ang daan na tatahakin natin. Ang pangarap kong magdala ng pagbabago sa ating lungsod ay hindi isang simpleng pangarap lamang, kundi isang dayunin na nangangailangan ng walang katapusang pagsusubika at sakripisyo. Lumaki po ako na tinuruan ng aking mga magulang, lalo na ng aking nanay, na huwag sumuko sa harap ng mga pagsubok. Sa bawat hirap na aking nakita at naranasan, lalo ako nagkaroon ng determinasyong hindi ko kayang magtiis ang mga Cotabateño sa mga problema kaya naman natin solusyonan. Nang tinanggap natin ang hamon na ito, hindi ko inasahan na marami ang sasama at magbibigay ng kanilang suporta. Ang inyong tiwala at pag-asa ang nagsilbing inspirasyon sa akin. Naniniwala ako na kapag tama at tapat ang ating ginagawa, darating ang mas maraming kaalyado at katuwang sa ating layunin. Isang patunay ang pagsama sa atin ng 20 out of 37 barangays in Cotabato City. Palakpakan naman natin ang pagkakahalal kay ABC President Haji Sulaiman Agtong bilang ABC President ng majority ng 37 barangays ay isang patunay na puro chismis lang ang pinapalabas ng ilang mga tao na majority ng mga barangay sa Cotabato ay kontrolado nila dahil yan ay isang malaking kasinungalingan. Alam ko marami pa gustong sumama. Nahihiya lang yung iba natatakot sa Israel. Sa nakalipas na 2 taon, marami na tayong nagawa at narating at pwede natin ipagyabang na 6 na taon pa lang tayo sa pwesto, lumiwanag, naging malinis, naging masaya ang Cotabato City. Ang mga pagbabagong ating inasam ay unti-unti lang natutupad. Ngayon, nais kong ipahati sa inyo ang ilan sa mga pinakamahalagang tagumpay na ating nakamit bunga ng ating sama-samang pagsisikap at sakripisyo. Sa bawat hakbang ng ating tinatahak, nararamdaman ko ang iyong pagmamahal at suporta na siyang nagiging dahilan kung bakit patuloy tayong nagsusumikap para sa ikabubuti ng ating minamahal na lungsod kahit may nararanasan tayong panggigipit sa mga taong inaasahan sa natin ay susuporta para sa mga programa at proyekto na para ng sana sa lahat. Sabi na nila, malayo pa, pero malayo na.
Sa loob ng 2 taon, marami na tayong nakamit at maraming pagbabagong naganap sa ating lungsod. Ngayon, nais ko ipakita sa inyo ang mga bunga ng ating sama-samang pagsisikap at sakripisyo. Panoorin po natin yung mga accomplishments natin. Inuulit ko, hindi po ito accomplishments ni Mayor para sa lahat. Ito ay accomplishments ko, accomplishments ng sangguniang panlungsod, accomplishment ng mga masisipag na department heads, accomplishments ng mga empleyado ng city government, both contractual and permanent, at accomplishment ng taong bayan na walang sawa at ibigay ng kanilang kooperasyon at support para sa ating administrasyon. Before we proceed to the video, I'd like to give my respect also to the representative of the 16th Division, General Nasser Dinasa. And friends of the business sector, led by Kagi Kahar. Thank you. I am also seeing CSU President, my little brother, Dr. Selman Chihil. I hope I'm not forgetting anyone, and my Red Cross family who came in full force. Thank you very much. Panoorin po natin ang ating accomplishments sa nakalipas na 2 taon. halos dalawang taon na rin ang pagbabago ng pagpapasa. Mula nang sa ilibis na tabalang ay pagpapasa ng tuloy, bawat ikot ng oras ay naging saksi sa kanyang pangalan. Isang hangaring kanuskong mula sa mga salita at umos sa mga buwan ng natanong ilang magagamit ng preso at pagpapatay ng mga. Sa bawat pagbabago ng administrasyon para sa lahat, unti-unti nalalakad mo sa isang bukas ang saganang tulong ng para sa lahat. Ang bawat proyekto at isyatiba. Thank you for watching more Senate Arkalim. Thanks for watching, guys. You may share this video live streaming. Marami na ang People's Palace na minsan ay saksi ng pagkakaroon at alipay ngayon ay sinasalibong sa pamahalalala sa isayan. Isang kabalitin ng pag-asa, katungan at pagsisimula. Sa pagsisimula ng bagong administrasyon sa Cotabato City, minarapat ang Mayor Luis Catabalo na liwanagan ng landas ng pagbabago hindi sa pamamagitan ng pagbabago, kundi sa mga tuwang nakikita at nalalaman.
Hindi ipinangako niya, ngunit ipinatupad para sa kapakanan ng bawat kababayan. Itong ating ginagawa ngayon ay pinangarap ko bilang isang lingkod bayan maraming taon na nakalipas. Ang pangarap na ito ay hindi ko ipinangako ng panahon ng kampanya. Subalit, ginawa ko lang na tayo ay mailuklok sa pwesto bilang mayor para sa lahat. Sa tulong ng Ministry of Public Works, St. Figuera. ating masasahan ang pagbukas ng labing ng may pag-asa kung saan ang bawat poster natin ay gawang ay nagdulot ng seguridad at nagawaan sa ating kalsada at komunidad. These developments signify more than just technological advancement. They symbolize our collective aspiration for a brighter, cleaner, and more sustainable future. Ang mga kalsada ng ating nagawalap ng video ngayon nagbibigay sa linis ng magandang na direksyon katungo sa isang sustainable at energy-efficient future. As your mayor, I am deeply committed to ensuring that our city continues to grow and develop in ways that are environmentally responsible and beneficial para sa lahat. At walang hindi na administrasyon ang katagalan natin ng our company sa ilalim ng Fortis Group, kung saan naiinsan ang Next Week's project na naglalagay ng efficient ang mga government workers tungo sa pagiging kasasalaban ng computers at iba't ibang digital softwares. Patuloy din ang pagpapaliwanag sa Luzon bilang bahagi ng project sa Tawago. Magiging sana ang electric vehicle fleet kasabay ng ceremonial switching and street lighting kung saan ang pag-shift o maglipat sa landlines ay hindi na nakakatulong sa pagbawas ang ating carbon footprint kundi magbibigay nito ng mas ligtas na mga daan sa gabi. Naging simple din ang pagbabago ng mga bagong traffic lights sa Luzon. Bawat islang ng ilaw ay nagdala ng ayusan at ligtasan sa ating mga kalsada. Ang mga ito ay hindi lamang teknolohiya, kundi tanda ng progreso, disiplina at pagkakaisa. Sa bawat pagpigil at pusan, sabay-sabay tayo ng mahambang patungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan. At sa pagbubuhay ng mga ilaw, sumagay din ang pagbusan ng paling QR Plus katulad ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Isang mga tungo sa modernisasyon ng ating palengke. Hindi lamang umili ang organisasyon, kundi yung sumuli ng pagkito sa isang mas aktibo at nagsarap na sistema ng pamilihan. Ang katalang sinuin ang pinaka-unang resulta sa Pangasinan region na magpagkala ng digital at cashless payments. Ngayon, bumalik na sa first class sa Cotabato City. So dapat ituloy-tuloy na natin ito. Salamat, perfect timing si Padang UR. Sumailalim din sa dalawang renovation at rehabilitation ang mega market upang mas lalo ang maganda at maging mas komportable para sa ating mga mamili at negosyante. Sa pamamagitan ng sama-sama pagtulong ng pagkakasa, muli mabuhay ang puso ng ating pamilihan. Ang mga bagong fasilidad ay nagbigay ng mas maayos na lalo ng kalagayan, tulinisan at kaligtasan para sa lahat. Sa gitna ng ating kaulan, isang espesyal na proyekto rin ang Sumibol, ang pagpapaganda at pagbabago ng Children's Park. Hello, kapatid! Ito'y nagawa upang maging isang katulad at ligtas na kalagayan para sa ating mga kabataan. Isang lugar kung saan ang imahinasyon at saya ng bawat bata ay maaaring mabuo ng walang hanggan. Malinis sa Children's Park ang laging lakan, ngayon ay naging lugar. Sa pagbibigay daan sa isang malalang ng parking space na maaaring gamit na ating mga kabataan, nagbigay tayo ng oportunidad para sa kanilang nagtipon, magsaya at maglaro. At hindi natatapos ito ang ating pagpapahalaga sa kinabukasan ng kabataan. Itinayoy din ang Sports Plaza na itinatapos ang basketball, tennis at volleyball. Isang pook na hindi lamang para sa laro, kundi para rin sa pagtulong ng samahan at pagpapaibigan. Dito, ang bawat palo ng mga ay may kasama pangarap. At ang bawat puro sa isang hamon ay aling sa isang masiglang hinaharap. Ang Pinos Palace naging simula ng ating civic park. Hindi lamang nagbilang ng pagkakasa sa mga magandang Hispanic stage at mas ang lumakas na natin. Hindi naging isang pook na mas
simbolo ng inclusivity sa pagkakaroon ng maraming nabibigay access sa lahat. Nagsisiguro ang bawat pagkatero, ano man ang kanilang lagayan, ay may kakayahang sumali at magambag sa ating kolektibong pag-unaran. Masaya ako dahil nabigyan ng paayong ng video ko. Nakita din namin kaya ko din ng ganito. Baka nila, oh. Bakal. Kung ma-express kung anong masaya ko, kaya kami na nasaya ko ng kanya. Kaya malaking po masasalamat ko sa mga sa mga opisyalis, lalo na ako kay Mayor na Pagalaw, kay Vice Mayor Bulcabo. Tapos sa kumala nagpapasalamat kay Mayor Pagalaw, ang pagkabalang regional medical center, dahil pinasigurado kami ang partnership na to ay hindi na mauupisahan pero sustainable. Bagaman na namin nagagawa, may mga problema na tayo na harap, hindi na kasura ang pagbaha. Ngunit sa bila ng mga pagsubok, patuloy na nagsusulitan ang administrasyon upang makabuti ang kanilang buhay ng bawat barangay. Isa pa sa mga hindi inaasahang aksyon na nagpapakita ng ating delegasyon sa kalinisan at pagsugan ay ang paninis ng ating pagkalan. Ang buhay ito ay hindi lamang nagpapabuti sa lalong ng tubig, kundi nagpapatas din sa atas ng ating kalikasan laban sa sakit at pagbaha. Nakikita natin na ang kasama po ay puno-puno ng tubig. So, nahihirapan po yung walang makasakyan. Kahit hindi na nakasakyan, hindi mo sumasawin po. Talagang hindi tayo ng tubig. Kasi hindi na po yung tubig. Halagang layo na po ang patutungan nito. Mayroon na po kami programa na nagawa po ito ng plano na anak at i-release po yung tubig para hindi na po maalo sa tubig baha. At napasa po namin sa kanila sa Isbar kasi isa po ang pagpupundo. Ito po ang bila po namin na mapakareliti yung ganitong mga problema kasi ito po ang pinakapakareliti sa lahat ng kareliti. Ang pagpapaulo nila ng sulat at kondisyon ng ating mga kabataan ay hindi lamang para sa kanilang salituyan, kundi para sa kanilang kinabukasan. Ang bawat batang ating pagpapakibigyan ng sulat at food ay magtutulong sa mas lusog na relasyon. May po na po tinatawag na sa report sa mga bata lalo sa mga tawag. Binuksan na rin ang bagong dialysis center upang matugunan ang mga kapatid na nangangailangan ng agarang atensyon medikal. Ang mga ito ay bahagi ng pangako ni Mayor sa pagpapalong ng pangalanan na nasusunod ng pagbabago at kailangan para sa ating lungsod. Ibinasok siya kahit isang taon na lang ba, iba yung buhay niya. Pasalamat kami sa lahat at kaya po. Dahil dito, magaan na yung namin, wala na kami magpayaran. Malaking salamat. Isipan niya, Dr. Harris Aulero. Mr. Monte.
exceptional service para sa ating mga kababayan. Alam po natin, hindi po matapos-tapos ang pangangailangan ng ating mga kababayan hindi sa kalusugan. At isa po ito sa kasagutan sa kanilang matagal na nasasalan. Congratulations, City Government. Congratulations, Mayor. Pagpalain pa sa mga. Scholarship programs ng policy, ay mas kumulawa at binusan ang mas maraming ito para sa mga pangarap ng ating mga kabataan. Dahil naniniwala tayo na ang edukasyon ay susi sa personal na pagkain at sa pagkakaan ng buong gusto. Since 2022, ang scholarship beneficiaries ay umabot lamang sa 59. Pero ngayong 2024, umabot na po ito sa 182. Isang pagtaas ng 208%. Kasama rito ang mga programang nagbibigay daan sa mga kabataan na mapaunlad ang kanilang kakayahan tulad ng Gen Z na nagturo sa 80 kabataan na kahalagahan ng pagiging proactive sa mga isyong kaliliman. At ang personality development clinic na dinaluhan ng 80 kabataan upang mapabuti ang kanilang self-confidence. Ang mga inisyatiba tulad ng job fair at youth summit ay nagbibigay ng oportunidad sa 97 job seekers at 97 kabataan upang madagdagan ang kanilang kaalaman at makinabok sa lipunan. Ang City sa Barangay ay natatanggapin sa job work upang mas nakakapagpapalala at hindi ang presidente ay may sa pag-access sa mga kabataan sa leadership. Kaya ang tagline niya, Mayor para sa lahat, walang hinihilingan ng Christian. Lalo-lalo ang aming mga konstituente. Ang sasama-sama pagtutulungan, pagkakarsaan sila ng pagbayaran ng nagtimbok mula sa kalso. Nooy natulog ng third class city, ngayon ay first class city ng Cotabato City. We have a critical achievement celebrate. Mula sa pagiging third class city, it is with immense pride that allows Cotabato City's rise to be a first class city. Ang transisyon na ito ay hindi na natin nakilala. This remarkable transformation is a testament to our collective dedication, hard work, and the will to elevate Cotabato City to new heights. There are several indicators that measure the class of a city, from income generated, services provided, to infrastructure development. Since the assumption of the administration passed, we have seen an incredible boost in the revenue and influx of businesses setting up in our Cotabato City, and impressive infrastructural projects that not only building our city, but also creating opportunities for everyone. Ang kabuuang kita mula sa local sources ay tumaas mula 176,238,549 pesos and 75 centavos noong 2021 hanggang 233,095,895 pesos and 1 centavo noong 2023 na may 12.34% pagtaas sa 2022 at 17.73% sa 2023. Ang patuloy na pagtaas ng kita ngayong taon na umabot na sa 137,232,472 pesos and 44 centavos sa unang 4 na buwan ng 2024 ay nagpapakita ang bisa ng estratehiya ng City Treasurer sa pagmumulita. At higit sa lahat, ang pagiging first-class city ng Cotabato ay isang patunay ng progreso at tagumpay ng ating pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ng administrasyon para sa lahat. With all the developments, lahat ng yan ay dahil sa inspirasyon na nakukuha natin sa ating mga kababayan sa Cotabato City na naghahanap ng hindi lang katahimikan, kundi tunay, genuine joy as Cotabateños. Habang tayo ang nilalakay sa iba't ng taon ng pagmumuno ng Pilipinas na kapalan, masasaksihan natin ang bawat proyekto, programa at pagsisikap ng administrasyon para sa lahat ay sumasalamin sa diyan ng higit takas at higit. Isang pangalaang walang nagtitingan, walang pinaprotektahan at walang
parang hindi na-report. Pero okay na yun. Mas importante sa akin na maramdaman ng mga tao kaysa ipamukha ko sa mga tao yung mga nagawa ng administrasyon para sa akin. Habang patuloy natin inaharap ang mga hamon, nananatili akong puno ng pag-asa at determinasyon. Ang mga nakarang tagumpay ay patunay na kaya natin makamit ang mas magandang kinabukasan para sa ating lungsod. Marami nang nagtatanong, kaya naman palang baguhin, kaya naman palang pagandahin, kaya naman palang i-develop ang Cotabato City, bakit ngayon lang? Ang bawat proyekto at programa natin natapos ay isang hambang tungo sa ating pangarap na Cotabato na mas maunlad, mas ligtas, at mas masagana para sa lahat. Inuulit ko ang pasasalamat sa mga kasama nating manggagawa sa City Government of Cotabato, lalo-lalo na sa Executive Department. Now, ang most exciting part. Kung inyong mapapansin, hindi po tayo gumawa ng report on peace and order. Dahil na darating na July, in coordination with the Ministry of the Interior and Local Government, we are going to conduct a security summit wherein we will discuss all our peace and order issues in the country. Security summit. But as we speak about peace and order, although I am very happy to report na kung ikukumpara mo sa mga nakalipas na panahon, mas malayo ang ibinaba ng crime rate sa Cotabato City sa panahon ng ating administrasyon. Bumaba ang crime rate. Pero may mga ilan pa rin kaso ng krimen na minamagnify ng ilang quarters. Minsan, nagiging subject ng privilege speech na para sa akin ay isang case lamang ng grandstanding. At ang purpose lamang talaga ay mag-grandstanding at hindi para marisolbahan yung mga kaso ng krimen sa Cotabato City. Because if somebody is claiming to be using his privilege to talk against, to say anything against the administration, in aid of legislation, then the big question is, what is the legislative measure that you propose in order to solve or resolve the issue? Lagi po ganyan, ang hindi ko lang alam, kung hindi pa naman alam ang ibig sabihin ng in aid of legislation, the moment you say that, the Cotabato City, including the most recent incident in Mabini Street involving the group of Chairman Dr. Idris Masawira of Kalanganan 2. Please get to the bottom of this city